Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang babae na nang kumatok sa kanilang pinto ng kanilang bahay ay nakita niya ang isang mangangalakal na mukhang gutom na gutom at sa awa niya dito binigyan niya ito ng pagkain na hindi niya inakalang siya pala ang magliligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Hello mga ka-estudyante! Welcome muli sa aking munting channel. Kung bago ka lang dito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell icon para naman updated ka sa lahat ng videos natin. Isa na namang kwentong kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon ang ibabahagi ko sa inyo. Kaya naman, tara, samahan nyo ko hanggang sa huli ng videos natin. Dahil sa mga kasamaan na nagaganap sa ating mundo ngayon ay madalas natin na itatanong sa ating sarili, nasaan na nga ba ang kabutihan sa mundong ito? Bakit mas napupuno ito ng masasama kaysa sa mabubuti? Makikita naman natin yan at napagmamasdan kapag hinahayaan na lamang natin na hindi bigyan ng tulong ang mga nangailangang kagaya ng mga pulubi at iba pa. May iilan naman na talagang may puso na tumulong sa kapwa. Lagi nating tatandaan na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang nakakalugod sa ibang tao, kundi maging sa mata ng Diyos at may bibigyan tayo nito ng walang humpay na kaligayahan at biyaya mula sa Kanya. Sa isang maliit na nayon ay may isang bata na nagngangalang Kato. Habang ang ibang bata ay busy sa paglalaro at pag-aaral, siya naman ay abala na maghanap buhay at kumuha ng makakain sa kalsada. At sa bawat pera na kanyang kinikita sa pangangalakal ay itinutulong niya sa kanyang ina na nalagay din sa ilang gastusin. Ito ay isang malaking responsibilidad para kay Kato, lalo na sa mura niyang edad, pero ang lahat ng ito ay kanyang kinaya. Wala na siyang ama na tutulong pa sa kanila simula nang iwan sila nito at sumama sa iba. Ang masakit sa katotohanan ito ay hindi lang naman si Kato ang bata na namumuhay sa ganitong paraan dahil 125 milyong mga bata ang nabibiktima ng child labor sa buong mundo at ayon sa record ay 88 milyon nito ay mga lalaki kagaya ni Kato. Kung mahirap para sa ating may mga edad na ang mamuhay sa kalsada ay mas lalo na sigurong mas mahirap ito sa isang batang musmus. Isang araw sa kanyang pangangalakal ay nakaramdam si Kato ng gutom na hindi na nito kinaya. Gutom na ito dahilan para mapatutok ang kanyang pansin sa isang malapit na tinapayan. Pero gayon pa man ay kulang pa ang barayang dala niya ng mga oras na iyon para makabili ng tinapay. Masakit man ang kanyang tiyan ay wala siyang magawa. Sobrang sakit na ng kanyang tiyan na halos hindi na siya makakilos. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang kumain kaya wala siyang choice kundi ang mamalimos ng pagkain sa iba ng mga sandaling iyon. Isang bagay na hindi niya kinaugalian na gawin ang maghingi sa iba pero kailangan. Dito ay kinatok ni Kato ang unang pinto ng bahay ng kanyang nakita. Ngunit sa pagbukas ng pinto ay natigilan siya na makita na ang nagbukas ng pinto para sa kanya ay isang batang babae. Dito ay hindi nakapagsalita agad si Kato at biglang nahiya kaya imbis na pagkain ang hiningi nito sa batang babae na kaharap niya ay humingi ito ng isang basong tubig. Ang batang babae kahit na
may pagtataka ay umalis naman ito para kunin ang pangangailangan ni Kato. Pero bago pa man mangyari yun ay naisip na ng batang babae na napaka-weird naman nakakatuka sa bahay ng iba para lang sa tubig. Alam niya na malamang ay nagugutom ang batang iyon. Kaya imbis na tubig ay pinagtimpla niya ito ng gatas at pinaghanda ng tinapay para kainin. Naiabot niya ito kay Kato, pero matapos ito kainin ni Kato ay nagbitaw ito ng isang pahinang tanong. Tinanong nito kung magkano ang tinapay at gatas na kanyang kinain at babalik siya para bayaran iyon. Ang batang babae ay nagtaka dahil bakit nga naman kailangan pa niyang bayaran ang pagkain na inabot naman at binigay ng libre sa kanya. Dito at tumugon siya na tinuruan siya ng kanyang mga magulang na tumulong sa mga nangangailangan at hindi siya naghihintay ng kapalit sa bagay na iyon. Si Kato ay umalis sa bahay at nagpasalamat dala hindi lamang ang lakas na nakuha niya sa kanyang kinain, kundi ang kaalaman na hindi pa nawawala ang kabutihan dito sa mundo. Dito ay mas nagsumikap pa siya para tuparin ang kanyang pangarap. Si Kato kahit pa isa lamang mangangalakal na tumutulong sa kanyang ina, ay may malaking pangarap din sa buhay kagaya ng ibang bata. Gusto niyang umangat sa buhay para tulungan hindi lamang ang kanyang ina, gayon din ang katulad niya na nangangailangan. Ilang taon ang lumipas ay may naganap na pangyayari. Nalagay sa isang malalang sitwasyon ang batang tumulong kay Kato noon. Nagkaroon ito ng malalang sakit na hindi agad nakumpirma ng mga doktor dahilan para maratay ito ng matagal sa ospital. Hindi pa kasi nakaka-encounter ang mga doktor doon ng ganong kaso, kaya ipinadala nila ito sa isang malaking hospital na mas makakatulong sa kanila. At ang doktor na unang nakadiskubre kung anong sakit ng batang babae ay isang binatang doktor na nagngangalang Kato. Si Kato pala ay inampon at pinag-aral ng isang mayamang mag-asawa na humanga at naantig sa kalagayan niya noon. Dahilan para maging maayos ang buhay nilang mag-ina simula noon. Habang sinusuri naman ni Kato ang record ng babae ay may napansin itong ilang detalye na nagpapaalala sa kanya sa batang babaeng iyon. Ang lugar at address kasi sa record ng babae ay tila pamilyar sa kanya. Kaya naging sabik si Kato ng biglaan at agad-agad ay pinuntahan ito ang babae para manigurado. At nang nakita niya ito ay nagkatitigan sila. Ito nga ang babaeng nagbigay sa kanya ng gatas at tinapay nung mga panahong nagugutom siya. Ang pagkakaiba lang ngayon ay dalaga na siya at siya naman ang nangangailangan ng tulong. Dito, nangako si Kato sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para gumaling ang babaeng iyon kahit pa gumastos siya ng malaki. Gayunpaman habang nag-iisip ng paraan si Kato para makatulong sa kondisyon ng dalaga ay nakatanggap ito ng balita. Ayon sa balita, mas lumala ang kalagayan nito at nag-aagaw buhay na. Kaya pinuntahan agad-agad ito ni Kato dahil hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kaisa-isang tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan na hindi niya nakita sa karamihan nung bata siya. Ang dalaga ay nakaratay habang nakakabit ang ilang aparato ng ospital dito. Nagpapakita na talagang malala ang kondisyon nito na kailangan na ng makina para lamang maihabol ang kanyang buhay. Lumipas ang mga araw ay walang nagbago sa kondisyon ng dalaga. Si Kato ay hindi pa din nawawala ng pag-asa ng mga sandaling iyon.
Bilang isang doktor ay nalalagay sila sa isang mahirap na desisyon at ang desisyon na naisip ni Kato ng mga sandaling iyon ay isang bagay na ayaw niyang gawin pero wala siyang magagawa dahil wala nang natitirang panahon at oras. Isang bagay na napagdesisyonan na ng lahat, maging ang mga nalulungkot na magulang ng dalaga. Naisipan ng lahat na tanggalin na ang life support nito at huwag nang pahirapan pa ang dalaga na tumutulong sa kanya para mabuhay pa. Pero bago niya gawin yun ay tinabihan niya ito. Habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga ay kinausap ito ni Kato. Kahit pa wala pa itong malay ng mga sandaling iyon, sinabi niya dito kung gaano siya kaimportante para kay Kato. Nagpasalamat ito sa pagmamahal na ipinakita nito sa kanya kahit pa siya ay isang mangangalakal lamang noon. Matapos sabihin ni Kato ang lahat ng kanyang saloobin sa dalaga na kanyang pasyente ay tumayo na ito at akmang aalis na nang bigla siyang nagulat dahil gumalaw bigla ang kamay ng dalaga. Naiyak siya sa tuwa ng may halong pagkabigla. Nakakita si Kato ng pag-asa sa nangyaring iyon. Ibig sabihin kasi noon ay lumalaban ang dalaga para mabuhay. Kaya gagawin ni Kato ang lahat para mailigtas ito. Kahit pa maliit ang tsansa na mailigtas pa ang dalaga at ang pananatili nito sa ospital ay nagbibigay lamang ng mas malaking gastos sa pamilya ng dalaga, ay nagpumilit si Kato na tumulong at gumawa ng paraan. Nagmakaawa si Kato sa ibang doktor na bigyan pa siya ng ilang araw para gawa ng paraan ang sitwasyon at pinagbigyan naman si Kato ng mga ito. Naawa na din kasi ang mga kapwa niya doktor sa dalaga maging sa pamilya nito na mas lubos na nasasaktang makitang anak nila sa ganung kalagayan. Sabi nga nila ay walang mabigat na pagsubok sa taong malakas ang paniniwala at pananampalataya. Ilang araw lamang ay ikinagulat ng lahat nang biglang gumising ang dalaga na matagal nang walang malay. Unti-unting lumalakas ito at himalang unti-unting ding nawala ang sakit. Pero bago makalabas ang dalaga sa ospital ay kailangan pa din itong bayaran ang malalaking bill ng ospital na sinuri naman ni Kato. Kinaumagahan nang ibigay ng isang nurse ang hospital bill sa dalaga at pamilya nito ay nagulat sila dahil nakalakip dito ang isang mensahe. Ang inaasahan nilang daan-daang libong bayarin na lubusan nilang ikinatatakot at pinag-aalala ay nawala ng tuluyan dahil sa dulo ng bill ay hindi presyo ang kanyang nakita kundi isang mensahe na nagsasabing bayad na ang isang basong gatas at masarap na tinapay. Sincerely, Dr. Kato. Nagulat at naiyak ang dalaga dahil hindi siya makapaniwala na ang doktor na tumulong sa kanya para mabuhay ay ang bata na tinulungan din niya noon. Isang malungkot at masayang pangyayari na hinding-hindi niya malilimutan hanggat siya ay nabubuhay. Huwag matakot tumulong sa kapwa at higit na huwag mahiyan magbigay sa nangangailangan dahil ang maliit na bagay basta pagtulong ay magbibigay sa iyo ng mas malaking biyaya. Huwag na huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Gayon din sa Diyos na nagbigay daan sa taong iyon para tulungan tayo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, ang kwentong nagbibigay inspirasyon sa inyong buhay. Muli ito ang inyong Teacher Josie Story. Maraming salamat po.